Shalom. Shalom mga kapatid. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Isang pinagpalang araw ng Biyernes. Isang maligayang kapiyastahan ng kabanal-banalang puso ng Jesus. The feast on the solemnity of the most Sacred Heart of Jesus. Pero meron dito chapel sa amin, isi-celebrate nila yung kanilang kapiyastahan this coming Sunday. So, binabati ko po kayong lahat sa pinagpalang araw. So, dito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga kapatid ko ng simbahan. So, ang background ko po ay retablo o ang altar ng Our Lady of Aranzazu. Medyo may nakatakip kasi na okay, so let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for your goodness and mercy. We thank you for this day. We thank you for your love and compassion to us. We thank you for another new life, another blessings, another opportunity, another privilege. Thank you for keeping us safe and sound yesterday. We entrust you today. Lead us, guide us, speak to us through your word, and let your word grow in us and will have fruits in our lives. And we are also claiming your word in 2 Corinthians chapter 10, 4-5, that the weapon of our battle are not flesh, but are enormous, giving of destroying fortresses, we destroy argument and every pretense itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience to Christ. We praise you, and we give you the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, shalom mga kapatid. And the gospel of today is taken from the gospel according to St. Luke chapter 15, verses 3-7. Glory to you, Lord. So to them he addressed this parable: what man among you, having 100 sheep, and losing one of them, would not leave the 99 in the desert and go after the lost one until he finds it? And when he does find it, he sets it on his shoulders with great joy. And upon his arrival home, he calls together his friends and neighbors, and says to them, "Rejoice with me, because I have found my lost sheep." I tell you, in just the same way, there will be more joy in heaven over one sinner or offense than over 99 righteous people who have no need of repentance. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan. Okay, meron tayong active na top ng screen na 24. Saka 9 na likes. Okay, shalom sa inyo lahat, mga kapatid. Okay. So, yan ang Ebanghelyo, yung parabola, or a parable of the lost sheep. So, ipinapakita dito yung, kasi kapiyastahan ngayon ng most Sacred Heart of Jesus, ibig sabihin, ipinapakita dito yung, okay, sabi ni Jake, amen, ipinapakita dito yung pagmamahal or yung habag ng Diyos sa tupang nawawala. At kung titingnan natin, kasi sinasabi ito na ito'y parable, at kung titingnan natin, ito'y itong mga tupa ay pumapatungkol sa atin. Kasi nga na ba, yung sa Psalm 100 verse 3, sinasabi doon na tayo kabilang ng mga tupa na kabilang sa kanyang kawan.
Kaya ang kausap dito ng Panginoon ay ang mga iskriba at mga paraseyo, sapagkat ang konteksto nito is kausap ng Panginoon, andun yung mga iskriba at mga paraseyo na kine-question nila ang Panginoon, bakit ang Panginoon ay nakikisalamuha sa mga makasalanan. So that is why nagkwento siya nitong parable. Sino sa inyo, sabi niya, sino sa inyo na may isang daang tupa na kapag mawalang isa ay hindi niya iiwan yung 99 sa burol at hanapin yung isa. So, yun yung sinasabi ng Panginoon. May pinapatungkol niya sa mga makasalanan na ang mga makasalanan ay hinahanap ng Panginoon at ibinabalik niya sa kanyang kawan. Kasi alam naman natin na every time na nagkakasala tayo ay lumalayo tayo sa Panginoon, tumatalikod tayo sa Panginoon, mga kapatid. Iniiwan natin ang Panginoon. Sapagkat alam naman natin na ang kasalanan ay hindi compatible sa Panginoon. So every time we are doing sin, we are leaving the Lord. So tayo yung hinahanap ng Panginoon. Kung nabasa niyo yung aklat ni Hosea, makikita niyo doon na si Hosea inutusan ng Panginoon na mag-asawa ng isang haliparot, kumbaga sa term na yung mabigat na term, yung isang babae na makasalanan. So despite na alam ni Hosea, alam ng Diyos na si Gomer ay makasalanan, gumagawa ng kasamaan, yet inutusan niya si Hosea na asawahin pa rin si Gomer. So despite na kahit mag-asawa na sila, ay patuloy pa rin siyang pinagtataksilan ni Gomer. Yet inutusan ng Diyos si Hosea na suyuin pa rin at ibalik pa rin sa kanyang piling si Gomer. So ganun katindi yung paglalarawan ng pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. The same with us, dito sa Ebanghelyo ngayon, ipinapakita din na despite na may natira pa siyang 99, ay sabi dito ni John Paul Alaugan. Hello po brother, paano po magpa-water baptize Roman Catholic po? Sa atin, sa Catholic Church, ang baptism or binyag is sa bata pa tayo. And then, after that, meron tayong tinatawag, ay Pablo, God bless. Salamat sa mga roses. Si Pablo ng Japan. So, mayroon tayong tinatawag na salamat Pablo sa 10, 11, 12, 13 roses. God bless you, God bless you. 14. Dami yatang rose dyan sa Japan ba? So, alam ko naman kung talagang totoo kang Catholic John Paul, ay sa bata pa lang, ay binibinyagan niyo tayo. Then after that, na paglaki na nung bata, God bless you, Papa. Paglaki na nung bata, thank you sa heart finger, Papa. Paglaki na nung bata, kapag may right age na siya, may tinatawag tayo ng sacrament of confirmation na mismo na yung bata ang magko-confirm ng binyag na kanyang tinanggap nung siyang bata pa. Siya na yung magko-confirm. So, bata. At the same time, bakit ang mga bata ay binibinyagan natin ng sa mga murang edad? Sapagkat ito ay for them to become a part of the body of Christ. Ito yung katumbas sa mga Hudyo na for you to become a part of the Jewish people, na mapabilang ka sa mga God's covenant people, ay kinakailangan kang matuli after 8 days. Yan. Pero anyway, sinagnit natin yung body Papa ni John Paul, kasi sabi niya Katoliko siya, pero nagtatanong siya about baptism. It seems na parang hindi
parang nakakaduda. Sorry, Pablo John Paul. Kasi kung Katoliko pa, you're not supposed to ask about baptism kasi alam mo naman kung paano tayo yung binyagan. At ang binyag natin is under the discretion of the church, whether pwede sa simbahan, meron tayong tinatawag na immersion. Allowed naman yung immersion. Meron din sprinkling or pouring, pagbubuhos, ay pero may God bless you. Pagbubuhos. So those are types of our baptism kasi ang simbahan naman, merong authority na sinasabi. Sige, Pablo, kung ano kaya natin sagutin, itanong mo. May tanong ako. May tanong sana ako, pero palis na ako to work. Ano yun? Sige, habang naglalakad ka or nagsasumasakay ka, kung may aircon ka naman, baka kaya natin sagutin natin yan. Okay. So yun, good morning, Kuya Romy. Long time no here. Parang... Okay. Sige, Pablo. Habang paalis ka, kung kaya natin sagutin natin yan. Okay. So yun mga batid na ang Panginoon nagsaysay nitong parabola kasi itong mga Pariseo at mga eskriba, kini-question nila ang Panginoon, bakit ang Panginoon ay nakikisalamuha sa mga makasalanan. Kaya nagsaysay sa nitong parabola na kapag may mawala kang tupa, sa isang daang tupa mo na wala yung isa, hindi mo pwede baliwalain sa sasabihin na, hindi, hayaan mo yun. May 99 ba naman ako dito? Mga anak pa naman to. Pwede niya sasabihin yun, di ba, kung tamad siya. Pero andun yung kanyang pagmamahal at malasakit sa isang tupa. Ganon din sa atin mga kapatid. Lahat tayo ay mahalaga sa Panginoon. Kaya nga ang sinasabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4 na kalooban ng Panginoon na ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. So yun sinasabi niya. That is why lahat ng paraan ay ginagawa ng Panginoon para tayo maligtas. Para tayo magbalik sa Kanya. Okay, punta natin ha. So yun yung layon niya. That is why hindi pwede na kapag nawala yung isa, pababayaan na lang. Okay, sabi nito. This is good. 1 chapter 2, verse 3 and 4. This is good and pleasing to God our Savior, who wills everyone saved and to come to the knowledge of truth. Ang mga Zionist na yan, Pablo, sa Israel, yan yung pinakaparang radikal na mga Hudyo. Very, yung may mga skull cap sila na nilalagay. Tapos yung design ng kanilang mga buhok is parang mahaba na may kulot-kulot. Yung Zionist tapos, very strict yan sila. Kapag makakita ka nila, halimbawa, nagsa-sign of the cross ka, is duduraan ka nila. Yan, duduraan ka. Parang katumbas sila ng Westboro Baptist Church. Ang Westboro Baptist Church, isa sa mga pinakaradikal na Baptist or ng mga sekta ng Kristiyano dito sa atin sa kasalukuyan. Yan, search mga Westboro. Parang ganda ng mga Zionist. So, stricto sila. Talagang very faithful sila doon sa Torah, sa kanila sa bilang mga audio. At pag sabi nila, kapag makita ka daw nila na halimbawa nag-sign of the cross ka sa harapan nila or alam nila na may cross ka, duduraan ka nila. Or very sila radical. Parang sekta yan sila, parang katulad nung, di ba, nung unang panahon, sa panahon ng Panginoon Kristo, yung Sadduceo, hindi isa sa mga sekta. Ang Sadduceo hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Yan. So sila, yan naman yung mga radikal na mga Hudyo. Very faithful sila sa Torah, sa kasulatan ni Moses. Yan. Pero i-try mo rin i-search mo rin sa, tanongin mo si Meta, AI Meta.
Flying. Saan na yun? Doon pa lang yun yung kay yung praying and blessing Israel. Of course, doon pa lang kay Abraham, mayroon ng pangako yan na si Abraham, alam naman natin niya sa Abraham, ama ni Isaac, na si Isaac, anak ni Jacob, ay anak niya si Jacob, na si Jacob later on ay naging Israel. Dito pa lang kasi sa Genesis chapter 12 ay talaga may blessings. May blessings yan dito sa Genesis. Hanapin ko muna mga Pablo. So may blessing yan habang naglalakad ka papuntang trabaho sa sakay. Sakay ka ba, brother? Okay. 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 So Genesis chapter. Okay. Nahanap po Pablo kasi alam mo naman, nakakaedad na tayo, hindi na tayo malakas mag-memorya. So si Abraham, anak niya si Isaac, si Isaac, anak niya si Jacob na naging Israel. I'll make your word. Ito pala, Genesis chapter 12, Pablo. Sabi dito sa Genesis chapter 12, I will make of you a great nation, and I will bless you. I will make your name great so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and curse those who curse you. All the communities of the earth shall find blessings in you. So isa yung sa mga pangako na pinangako kay Abraham na alam naman natin, descendant, siya yung lolo ni Jacob. So yung pangako na ito ay nakapaloob kay Jacob. At meron pa dito sa Psalms, sa Book of Psalms na sinasabi, hanapin ko pa. Sabi niya, sinasabi, those who love you shall prosper. Ito pa, Pablo. Dito yun sa Psalms, those who love you shall prosper. Okay. So Psalm 122 verse 6. Okay, so Psalm 122 verse 6, ito isa pa yung sa pangako. Una yung Abrahamic blessings na kung saan yun ay kasama po yun. At saka dito sa Psalm 122 verse 6 sabi dito, for the feast of Jerusalem, pray, may those who love you prosper. So you see, may those who love you prosper. May blessing na kapag sino ang nagmamahal sa iyo ay uunlad. Of course, yung blessing na yun ni Abraham ay mainihirit din natin na mga naging may karoon kay ugnayan kay Abraham at nakalagay yan din sa Galatians na kapag kabilang kayo sa lahi ni Abraham,
kabilang kayo sa mga ipinangako. Okay, so tataglayin natin yung pangako na yun. Okay. Ito, sa Galatians, yung isa, sa Psalm 122 verse 6, tapos doon sa Galatians, meron din. Okay. Yan, sa Galatians, Pablo, hanapin ko lang. Nakalagay doon na kapag kabilang kayo kay Kristo, kabilang din kayo sa lahi ni Abraham at kabilang doon sa pangako na ibinigay kay Abraham. Okay. Sa Galatians chapter 3 verse 29, Pablo ang sinasabi dito. Sa Galatians chapter 3 verse 29, so dalawa na yun, una yung kay Abraham, Abrahamic blessing, then yung Psalm 122 verse 6. Ang Muslim, descendant sila ni Abraham, pero sad to say, ang kabilang sa pinangakuan ay kay sa lahi ni Isaac, ni Isaac, hindi si Ismael. Although kung titingnan natin yung doon sa Genesis, pinagpala din naman yung lahi ni Ismael. Pero ang ipinangakuan ay si Isaac, ang lahi ni Isaac, kasama si Jacob. May different blessings din kay Ismael. Na si Ismael, alam naman natin kung basahin natin sa Galatians, si Ismael ang mga descendants ng mga Muslim. Pero ang legit na pinangakuan ni Abraham dyan is si Isaac, hindi si Ismael. Kasi si Ismael ay anak niya kay Agar. So kung nabasa kung sa Galatians, nabasa mo na yan, ang sinasabi ay ang pinangakuan ay ang not the son from slave, but of the promise, which is si Isaac, then later on, naging tatay ni Jacob. Sabi dito sa Galatians chapter 3 verse 29, sabi dito, yung katulad doon sa sinasabi. Ito po, sabi niya. Okay. So, masakit nang tanggapin, pero yun yung reality. Ang pangako is not for the slave, but for the son of promise, which is Isaac. Sabi dito. And if you belong to Christ, then you are Abraham's descendant, heirs according to the promise, o tagapagmana ayon sa ipinangako. Yan. So yan, yun yung sinasabi na kapag kabilang kay Kristo, nagiging kabahagi din sa pangako kay Abraham na pagpapala. And then yung, okay, hanapin natin. So yung sinabi ko sa iyo na although si Isaac na lahi ng pinagbulan ng angkan ng mga Muslim, mababasa pa rin natin yan dito sa Galatians, pero ang ipinanglakuan niya is not for the son of a slave, but for the son of promise. So may different blessings din yung si Ismael. Makikita mo rin yan din sa Genesis. Kasi di ba nung lumayas siya sa si Agar, dala yung anak niya nung lumayas sila, umiiyak sila dun sa ilang, ay kinausap sila ng angel. Sabi niya, Agar, bakit ka umiiyak? So makikita natin yung sa Genesis kasi pinalayas siya ni Sarah later on. Ayan, may pangako din si Ismael. So kung bakit nagkaroon man ng conflict yung si Ismael at saka si Isaac, yun dahilan dun sa katigasan ng ulo ni Abraham. Hindi siya nakapaghintay dun sa pangako ng Diyos na magkakaroon ng anak yung si Sarah na matanda na. So gumawa siya ng sarili niyang kaparaanan. So yan yung consequence sa kasalukuyan, mga kapatid. Okay. Okay, God bless, Pablo. Salamat din. Si Pablo, sa Japan, nagtatrabaho lang. So, kahit konting alam natin sinasagutan. So, balik tayo doon sa Ebanghelyo, mga kapatid, na may natira pang
tupa ang Panginoon na 99, pero iniwan niya. Ibig sabihin, ganun kahalaga ang bautismo sa atin. Yun nga ang binanggit natin dito sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4, na kalooban ng Panginoon ng lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Okay? Balikan natin mga kapatid, 1 Timothy chapter 2 and 3 and 4. Ibig sabihin, hindi niya papahintulutan, hindi niya papahintulutan or hindi niya kalooban or kagustuhan na tayo ay mapahamak. Sabi niya, this is good and pleasing to God our Savior, who wills everyone to be saved and to come to knowledge of the truth. Diba? And then yung sa John 17, sa prayer ng Panginoon, ang lahat ng ipinagkatiwala mo ay iningatan ko, maliban sa isang taong naghanap ng kanyang kapahamakan. He is referring to Judas. So gusto ng Panginoon na maligtas tayo, gusto niya mapasama tayo sa buhay na walang hanggan. Pero kung tayo na mismo yung humahanap ng ating kapahamakan, wala nang magagawa ang Panginoon. Kasi binigyan niya tayo ng kalayaan. Pero hanggat maaari, kagustuhan ng Panginoon na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi kahit doon sa Old Testament, nung si Moses, pati si Joshua, sabi ni Moses, sabi niya, inilalatag ko sa inyo ngayon yung buhay at kamatayan. Ang sabi ni Moses, sabi niya, ngunit piliin niyo ang buhay. Choose life. So, binigyan tayo ng karapatan or kalayaan ng pagpipili. Ano ba ang gusto natin? Buhay na walang hanggan or kapahamakan? Pag sinabing buhay na walang hanggan, matatagpuan natin sa ating Panginoong Jesucristo. So kung ayaw natin sa Panginoong Jesucristo, inaayaw natin yung buhay na walang hanggan. Di ba? Sapagkat sa Acts chapter 4 verse 12, memorize natin yan, o alam natin yan, o alam ng marami sa atin yan, na sapagkat sa silong ng langit, walang ibang pangalan na ibinigay sa sukat ay kaliligtas ng tao, kundi ang Panginoong Jesucristo. So therefore, once na umalis ka sa Panginoong Jesucristo, tinalikdan mo siya, papaano ka pa magkakamit ng buhay na walang hanggan? Di ba? So, kagustuhan ng Panginoon na maligtas tayo ayon dito sa banal na kasulatan. Ngunit, yun nga, binibigyan tayo ng may kalayaan tayo sa pagpili. Kaya kahit noon sa panahon pa ni Moses, noong panahon pa ng Exodus, sa panahon pa lang ng Exodus galing sa Egypt, ay sinabihan na sila ni Moses, sabi niya, inilalatag ko sa inyo ngayon yung buhay at kamatayan. Ngunit, piliin niyo ang buhay. Hanapin natin mga kapatid. Sinabi dito si Moses kaya hanapin natin. Okay. Sabi ni Moses, sinabi niya. Okay. Namin ko muna mga kapatid. Kasi hindi natin nasalit sa iyo. Sa Exodus 30 verse 19 pala mga kapatid. Sabi nito sa Exodus chapter 30 verse 19. Sabi niya, Aaron and his sons, Deuteronomy chapter 30 verse 19. Deuteronomy chapter 30 verse 19. Ito sinasabi ng mga kapatid.
na tayo yung binibigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon, pero pinapipili tayo. At yung nga sinabi ni Moses, sabi niya, sa Genesis, Deuteronomy chapter 30, verse 19, ito po ang sabi. I call heaven and earth today to witness against you. I have set before you life and death, the blessing and the curse. Chose life. Sabi niya, chose life. Chose life then, that you and your descendants may live. So you see, inilalatag ko sa inyong buhay at kamatayan. Ngunit, piliin yung buhay. Ibig sabihin, may kalayaan tayo kung ano gusto natin. Buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon or kapahamakan. Once na tumalikod tayo sa Panginoon, ibig sabihin, we are putting ourselves in danger. Ayan, mga kapatid. Di ba? So, pinapipili tayo ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng kalayaan. Pero kung gusto ka ng Panginoon, maligtas tayo. Kahit si Joshua, di ba sa Joshua chapter 24, na nakatawid na sila sa Ilog Jordan, kinausap niya rin yung mga tao. Sabi niya, sino ba ang gusto ninyong paglingkuran? Ang Diyos-Diyosan ba ng mga ninuno niyo sa kanilang inalisan? Or ang Diyos na lumikha ng langit at lupa? Basta, sabi ni Joshua, basta ako, as for me and my house, we will serve the Lord. Yung sa Joshua 24, yung verse 15, yung sikat na yan, yung as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi ni Joshua, basta ako at ang aking angkan, kaya ako'y maglilingkod. Kayo, kanino kayo maglilingkod? Diba? So, itong Luke chapter 15, ipinapakita lamang yung pagmamalasakit ng Panginoon sa bawat tupa na meron siya. Hindi basta-basta siya nag-give up. Hindi siya basta-basta nag-give up, na basta niya na lang pabayaan ng tupa na wala, mga kapatid. Di ba? Kasi kung sasabihin, ano pa naman to yung 99, may mga buntis pa dyan, mga anak pa yan, dadami uli yan, hayaan mo na yung isa. Bagkus, iniwan niya yung 99 at hinanap yung isa na nawawala. Di ba? So, sapagkat yun nga, na hindi nais ng Panginoon na tayo ay mapahamak. Gusto niya na tayo ay magkaroon ng buhay na wala. Ayaw niya tayo mapahamak. Kasi kung ang tupa, alam naman natin kung bakit hinanap ng Panginoon yung tupa. Kasi may tendency na mapapahamak talaga yung tupa. Kapag lalayo tayo sa Panginoon, mga kapatid, there is a higher possibility na mapapahamak tayo. At talaga mapapahamak tayo kasi we are not anymore under the protection of the shepherd. Di ba? So mapapahamak tayo kasi una-una, yung tupa, malabo yung mata. Malakas yung sense nila sa hearing. Pero yung mata nila malabo. So may tendency baka malaglag sa bangin yung tupa. Kaya nga, kung makikita natin sa Psalm 23, ang shepherd staff ng pastor, meron nakabaw na gano'n. Di ba? Nakabaw. So, gano'n din. Kaya yung bishops natin, kung minsan yung shepherd staff nila na gano'n. Ang shepherd staff na yun ay kapag ang isang tupa ay sa bangin na at may tendency to fall na sa bangin, ang gagawin ng pastor yung nakabend na ngayon, ikakalawit niya dun sa tupa para hindi lubusang malaglag yung tupa. Then after that, papasanin niya at ibabalik niya sa grupo sa kanyang kabilang kawan. Hilutin niya kung napilayan, gagamutin yung sugat. So, ganun yung ginagawa ng pastor. So, ito yung sinasabi nila sa Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, na hinahanap ng Panginoon yung isang tupa. So, ibig sabihin, ganun tayo kahalaga sa Kanya. Kayo bilang magulang, halimbawa, bilang magulang, kapag yung anak nyo ay ang anak nyo ay hindi pa nakauwi sa oras na in-expect mo na uwi na, hindi ka ba mag-aalala?
So kung hindi ka nag-aalala, hindi ka may isang mabuting magulang. Ang Panginoon, mabuting pastol kasi siya eh. Siya yung sinasabi niya, sabi niya sa John chapter 10, ako ang mabuting pastol. So, kung ikaw na magulang, yung anak mo kapag hindi makauwi ng tama sa oras yung anak mo, mag-alala ka, saan kaya yung anak mo? Diba? So, that is why kahit mga bata pa ngayon, ay binibigyan na ng mga magulang ng cellphone. Kasi kapag hindi pa nakauwi, tatawagan. Pag hindi makasagot, di lalong mag-aalala yung magulang. Pero kung hindi ka nag-aalala, mahirap yun. Di ba? Good morning, amen, sabi ni Del F. Galindo. So, yun mga kapatid, ang Panginoon, mabuting pastol siya. Kaya talagang hanapin niya yung kanyang tupa. Then, sinasabi dito na kapag nakita niya, mga kapatid, sabi niya, and he does find it, he sits on his shoulders with great joy, and upon his arrival home, he calls together his friends and neighbors and says to them, rejoice with me, because I have found my lost sheep. Ipinagdiwang niya yung pagkatagpo niya dun sa kanyang tupa. Hindi naman sinabi na kinatay niya yung tupa niya para pagdiwang. So, bilang magulang, halimbawa, yung anak mo hindi kaagad nakauwi. Mga mababait na mga magulang, hindi nila kaagad kagalitan yung anak nila sa panahon na yun. Kumbaga sa parang gagawin ng mga magulang, yung mga mababait na magulang, palampasin mo na lang yung moment na yun. Tapos kinabukasan, sa kanila kakausapin. Bakit naman anak galon ka? Bakit pumunta ka sa klase mo? Hindi ka nagpaalam. Nag-alala kami sa iyo ng mga magulang mo. Hindi nila at that very moment, hindi nila minsan palampasin mo na nila yun. Yung pahupain ng tension ba? Para hindi naman masyado makuha yung anak, baka masyado matakot. So yung ibang magulang, either kinabukasan nila kakausapin yung anak nila na bakit gano'n ang ginawa mo, hindi ka umuwi ng maaga. Anong rason? So, dito, ipinapakita ng Panginoon na pinatawag niya yung mga kaibigan, yung mga kapitbahay niya. At sabi niya, and neighbors, and say to them, rejoice with me because I have found my lost sheep. So, hali kayo at makigalak kayo sa akin sapagkat tatagpuan ko ang aking nawawalang tupa. Itong verse na ito, itong tagpo na ito, ay nakita niya lang yung kanyang tupa. Nagsaya siya, nagdiwang siya, nag-invite siya ng mga kasama niya sa taas, ng mga kapitbahay, nagsaya siya, nagdiwang. Kaya itong part na ito, isali na rin natin. Ito yung ginagamit ko na part ng Biblia na to debunk yung mga separated brethren natin, especially yung mga Jehovah's Witnesses. Kasi ang mga Jehovah's Witnesses, hindi po sila nagse-celebrate ng birthday. Hindi sila nagse-celebrate ng birthday. So, itong part na ito, nakita lang yung tupa. Nagdiwang sila, nag-celebrate sila. Tayo, ipinagdiriwang natin yung birthday natin kasi try to imagine out of how many millions of sperm, ikaw yung nag-survive. So every time na dumating yung taon ng kapanganakan mo, ipinagdiriwang mo. Masaya ka, natutuwa ka. Kasi how many millions of sperm yung nagkukumpit? So bakit hindi ka magdiriwang ng birthday mo? Yun yung isa sa mga rason. Na tayo ng mga Katoliko, we are celebrating life. We are celebrating our birthday. Kasi bilang tanda ng ating pasasalamat sa Diyos na ipinahintulot niya tayo na ilikha tayo at masilayan natin ang sangnilikha. So bakit hindi ka masasaya? Bakit hindi ka mag-ibig?
Ito nga, nakita lang yung tupa, nag-celebrate na eh. Ikaw, nabuhay ka, binigyan ka ng buhay ng Panginoon, hindi mo ba ipagdidiwang yung kapanganakan mo? Di ba? At sinasabi doon sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18, rejoice evermore, pray continually, in everything, sabi ito na, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. So yung pagpapasalamat palagi ay kalooban ng Diyos. So yung pag-celebrate natin ang ating birthday ay pagpapasalamat sa buhay na bigay ng Diyos. So why not to celebrate birthday? Yan yung isa sa mga sinasagot ko doon sa mga kapatid natin sa Jewish Witnesses na they are not celebrating birthday. Pero sabi nga ng 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks. So every time na mag-celebrate ka ng birthday, nagpapasalamat ka. At sa pagpapasalamat mo, of course, naghanda ka kasi celebration eh. O dito sa he calls together his friends and neighbors and say to them, rejoice with me because I have found my lost sheep. Okay. Makigalak kayo sa akin sapagkat tatagpuan ko ang aking tupa. That is why we in the Catholic Church tayo nagse-celebrate tayo ng birthday natin. Ang reason ng mga Jehovah's Witnesses kung bakit hindi daw sila nagse-celebrate ng birthday kasi si Herodes noong panahon na sumayaw yung anak ni Herodias at pinapugutan ng ulo si Juan Bautista ay panahon ng birthday ni Herodes. Pero take note, sabi nga ni Veritas Dipolog, sabi ni Shelbert Dundoyano Adriatico, sabi niya, ng taga-Dipolog, si Herodes, nag-celebrate siya ng kanyang birthday na hindi dahil ang pag-celebrate niya ng kanyang birthday ay dahilan na hindi yun yung ikinasama niya, kundi masama na talaga si Herodes. Prior siya mag-celebrate ng birthday, hindi niya ikinasama yung pag-celebrate niya ng birthday niya. Si Herodes, baka yung birthday niya, inialay niya yung kanyang pasasalamat sa Diyos-Diyosan nila. Tayo, ang ating birthday, inaalay natin sa Diyos na may likha ng langit at lupa. Pinagpasalamat natin sa Diyos na may likha ng langit at lupa. Hindi sa kung sino pa mang Diyos. So hindi niya ikinasama yung pag-celebrate niya ng birthday kasi prior naman siya mag-celebrate ng kanyang birthday, talagang masama na ang ugali niya, masama na ang pagkatao ni Herodes. So it doesn't mean na kung yung masamang tao nag-celebrate ng birthday, ikaw na mabuti, hindi ka na mag-celebrate. Yung masamang tao nag-celebrate ng kanyang birthday in different context. Ikaw, nag-celebrate ka ng birthday mo in a right context, nagpapasalamat ka sa Diyos na may bigay ng buhay sa iyo. At sa iyong pagpapasalamat, of course, naghahanda ka. Kasi pagdiriwang yan celebration. Mag-celebrate ka, hindi naman pwede na kwentuhan na kayo dyan. Di ba? Sa context ng celebration, there is always a feast. There is always handaan, mga kapatid. Halika, mag-celebrate kayo sa akin. Nagtagpuan ko ang aking tupa at magkwentuhan tayo maghapon. Di ba? Hindi ganun. Hi, Brother Joseph. May nakapuntahan ka na bang party, Brother John, na celebration na nung nagpunta kayo, nagkwentuhan na kayo? Paramihan ng inom ng tubig. Di ba? Kapatid. Okay. Then sa verse 7, I tell you, in just the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous people who have no need of repentance.
So there is a great rejoicing in heaven kapag may isang makasalanan na makabalik sa piling ng Panginoon. So you see, mga kapatid, ibig sabihin, kaya tayo sa atin, sa Catholic Church. Kaya nga kung may nakikita tayong mga na-convert, mga nagbabalik loob sa simbahan, natuwa tayo, sinishare natin sa ating social media account. Kasi yun yung yan yung nangyayari sa langit. The great rejoicing of angels in heaven done for one sinner to repent. So dapat ganun din dapat tayo, masaya din tayo kapag may nagbabalik loob sa Panginoon. Di ba? Natutuwa din tayo. So, sana tayo rin ay magiging instrumento na itong mga nawawalang tupa, mga tupang ligaw, dapat maging instrumento rin tayo. Kasi dito, ipinapakita sa Ebanghelyo, ang Panginoon naganap ng tupa. So, dapat matularan din natin ito na dapat tayo rin naghahanap din ng mga nawawalang tupa. Hindi pwede na pabayaan natin sila. Kapag may kakilala ka na para bagang nag-backslide or nawala sa Panginoon, dapat ipanalangin natin na magbalik loob sila sa Panginoon. Kasi alam naman natin na ang paglayo sa Panginoon ay they are putting themselves into risk, mga kapatid. So dapat maging instrumento tayo. Ipinapakita ng Ebanghelyo dito na malakas ang echo. Malakas ang echo. Baka sa signal, Brother June. Okay. Tingnan natin, kunin natin itong aircon. Okay. Sound test, Brother June. Walang ano. May electric pan ako naka number 1. Baka yun. Brother June, dinig pa rin ba? Kahit may sounds? Sorry. Okay na. So, yan. Medyo didikit lang tayo ng konti. Medyo makikita yung magwapuan natin sa yung laki ng ilong. So, okay. Tayo, of course, hinahanap ng Panginoon ang mga tupa. Dapat tayo rin ay maging instrumento para hanapin yung mga nawawalang tupa. Pogi, Brother Jim, kasi lang talagang so yan. Tayo rin sana, mga kapatid, is ina-expect ng Panginoon na maging instrumento para mapanumbalik or matagpuan yung mga nawawalang tupa. Kung sakaling hindi man natin sila makausap, ay maipag-pray natin sila na magbalik loob sila sa Panginoon. Kasi alam natin ang consequence na kapag mapalayo sila sa Panginoon. Di ba? Ang tupa, sabi ko sa inyo, malabang mata, there is a tendency na mahulog siya sa bangin, lapain siya ng lobo, or mahuli siya ng mga magnanakaw. So the same with us, mga kapatid. Sana tayo ay maging instrumento din para hanapin yung mga nawawalang tupa ng Panginoon. Na maging instrumento tayo sa mga tupang naliligaw. Papaanong paraan? Ipanalangin natin yung mga taong lumalayo sa Panginoon na nawa magbalik loob sila, or kausapin natin sila. I-encourage natin sila, mga kapatid. I-encourage natin sila na magbalik sila sa Panginoon. Kasi itong sinasabi ng Panginoon, di ba? Sabi niya, so John chapter 15:30.
John 16:33, mga kapatid. Sa John 16:33, sinasabi niya dito, I have told you this so that you might have peace in me. Meron kayong kapayapaan sa akin. Okay? So yung kapayapaan, matatagpuan natin sa Panginoon. Paano kung alis tayo sa Panginoon? How can we have peace or how can we obtain this peace kung aalis tayo sa Panginoon? Ang sabi rito, in me, sabi niyo, I have told you this so that you might have peace in me. Magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. In the world, you will have trouble. But take courage, I have conquered the world. Sabi niya, meron kayong kapayapaan sa akin, pero sa daigdig nito, meron kayong kabalisahan. Saan ngayon yung pipiliin mo? Sa Panginoon o sa sanlibutan ito? Na kapatid. Okay, so maybe that is by now, mga kapatid, na pagnilayan natin ngayon na hinahanap pala ng Panginoon ang hinahanap pala ng Panginoon yung mga nawawalang tupa. Sabi ni Brother Joseph Jun, sabi niya, marami nagsisimba bro, hindi para magbalik sa Panginoon, kundi laging magsimba na pahingi noon. So, ayun nga, Brother John. Okay, sakit ng ilang ko. So, sana every time na dumating tayo sa punto na I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned through my most grievous fault. Ay sana magiging taimtim yung ginagawa natin yun. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sana magiging mataimtim yung part na yon na tuwing magsisimba tayo. So, sana kung hinahanap na tayo ng Panginoon, ramdaman mo na tinatawag ka na niya, pabalik sa kanyang piling, huwag ka na magpapalag, kapatid. Di ba? Kasi kung minsan, kapag tinatawag na tayo ng Panginoon, pabalik sa kanyang piling, kinakalawit niya na tayo ng kanyang tungkod, kung minsan pinapalo niya na tayo ng kanyang stop, para bigyan natin siya ng attention. Kasi kung minsan itong stop na ito ng shepherd stop ay ginagamit din ito ng Panginoon na pangpalo sa mga makukulit na tupa. At ginagamit na pangkalawit kung sakaling malapit na mahulog sa bangin. Sana kapag sa tingin natin na tinatawag na tayo ng Panginoon, huwag na tayo magpapalag, mga kapatid. Huwag na tayo magmatigas pa. Magbalik loob na tayo sa Panginoon. Sabi nga ng Hebrew sa chapter 3, when you hear the voice of the Lord, harden not your heart. Diba? So wag na nating patigasin ang ating mga puso kapag sa tingin mo, tinatawag ka na ng Panginoon, pabalik sa kanyang piling. Mga kapatid. So shalom to this by now. Maraming salamat sa mga nag-like, 356, at saka kay Pablo kanina nag-send ng gifts, nagtanong sa atin. Then sunod sa mga top ng screen, yan, si Brother Joseph, Brother Noel Nunez, Puntillas, EMMS, saka si Sini Lapidario, at sino yung walang pangalan, si No Name, at yung ibang na hindi man nag-top ng screen yet. Alam natin na andyan sila sumusuporta sa atin. Maging yung mga silent supporter natin sa FB, at si Brad Calix at iba pa natin, pala ay napatuloy ng Panginoon ng kanyang asawa. Celebrate ang 50th birthday yesterday. Si Brother Dominic Navarro patuloy pagpalain ng Panginoon, bigyan ng comfort at kilakasan. Ganoon din, naway ligtas tayo ng Panginoon sa lahat mga mabibigat ng mga pagsubok, mga malulubang karamdaman, sa mga bagay na beyond our control, at maging sa mga
maging sa mga bagay na mga malulubang karamdaman at mga mabibigat na mga pagsubok. Iligtas sa disgrasya, iligtas tayo sa stroke, sa cancer, hypertension, sa stabilize yung ating mga uric acid, blood pressure, at saka sugar. At iligtas din tayo ng Panginoon sa kidney failure. At iligtas din tayo sa lahat mga sa road rage, iligtas din tayo sa mga sakuna at mga disgrasya kasama ng ating mga mahal sa buhay at ating mga ikinabubuhay. So, shalom mga kapatid, that is by now. God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito.